Amen. Are you blessed? Sakit sa tenga. Ayan, sabi po dyan, don't be afraid, keep pressing on. At alam po, magagawa po natin yan sa biyaya ng Panginoon Diyos. Amen? Salamat po sa ating pong Panginoon Diyos for giving us another... Okay na. Ayan. Hindi, meron pa rin. Parang ayaw ng bago, di tayo sa luma. Amen. Again, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa lahat ng mga bisita namin this morning. Later, kami po ay magbibigay po ng pagpapahalaga sa inyo. We will recognize you later on. But this time, magandang umaga po sa lahat. Maging sa lahat po ng ating po mga kapatiran na nasa online. Good morning po sa inyong lahat. At higit po sa lahat, sa ating pong mahal na Bishop. Good evening po, Bishop. Ayan, kami po doon. Sa mga hindi po nakakalam, ang ating po mahal na Bishop ay nasa Amerika na po, okay? Para po sa ministry trip doon. Patuloy po natin isama sa panalangin. And this time, mayayaan ko na po ang bawat isang tumayo. Tayo po'y dadako na po sa ating pong panawagan sa pagsamba at pahayag ng puso sa pagsamba. Sabay-sabay po natin bigkasin ng may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamanid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa pahayag ng puso, sabay-sabay din tayong lahat. All together, sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Ulitin po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try our scripture reading, let me read to you Romans chapter 6, verses 12 to 23. Verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace?
God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. What fruit had ye then in those things, whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na meron po kami na kayo po ay muli naming masasamba. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panalangin po namin, Panginoon, na naway maging katanggap-tanggap po kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo ngayong umaga. Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mahal na bishop na ngayon po ay nasa US, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-ingat, magbigay ng wisdom, Panginoon, sa Kanya. And ganoon din po, Panginoon, sa mga kasama niya, Panginoon. May you use them mightily, Panginoon, your ministry. We also pray, dear Lord, for PNG, ang aming resident pastor. We pray, dear Lord, may you also give him wisdom as he preach your word today. And Panginoon, pinapanalangin po namin ang bawat part po ng program, Panginoon, for this morning. Simula sa awitan, sa magbibigay ng special number, maging sa giving, especially, Panginoon, sa pakikinig na inyong salita. Kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa buong araw na ito. May you bless us, Panginoon, this morning, we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. This time po, tayo po ay magpupuri po sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit, sabay-sabay po nating awitin in the service of the King. Amen. Ready now? I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. All together now. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Last stanza. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Masaya po ba tayong naglilingkod sa Panginoon? Amen. Amen. Awitin po natin, joy in serving Jesus.
Ready now? There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Pwede po tayong umiti habang umaawit. In my heart, every moment, every hour, as I go upon His morning, there is joy, joy, joy that never shall end. Let me hear all the ladies, please. Come on, ladies, sing on. Everybody now on the chorus. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His throne, there is joy, joy, joy that never shall be. Let me hear all the gentlemen. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the one who's secret, and I'm walking. Everybody now, let us sing with joy in our hearts. Joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His morning, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Great singing. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Salamat, Brother Jonel. And this time, ating pong babatiin ang mga nagdiriwang po ng kaarawan. Yan. Okay, so 27. So, nung August 27, si Brother Sheikh, si Sister Hannah, nung 26, yan. Si DJ, actually, nung Friday. Yan. And si Sister Queenie, exactly today. Yan, so blessed birthday. Si Sia, ngayon din. Ngiti naman yan. Ayan, yung mga palangiting bata sa likod. Yan. And wala na, no? Huli si Sia. Okay. So yung ano daw, sa September na. Akala ko, pagkano yun yung binabati natin mga darating. Okay, walang September. And this time, asan na sila? Nasa Saudi isa. Andi dito si Sia. Sia, happy birthday. Yan, tapos kanta po tayo ng blessed birthday para sa lahat po na nagdiwang ng birthday. Okay, all together, let's sing blessed birthday. Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you, and blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Sia. Blessed birthday to you. Ayan, blessed birthday din po kay Sister Queenie. Kaya magsalita? Narinig ko, thank you daw. Ayan, blessed birthday, Sia. Blessed birthday, Sister Queenie. Salamat sa inyong mga buhay, okay? And this time, tayo po'y nagpapasalamat. As I mentioned kanina, we have several visitors this morning. At yun po yung kasiyahan na po natin, okay? So kasama po natin this morning, bisita po siya ni Brother Edson. Kasama po natin si Jeneline Puto. Ayun, pwede pong patayo para ma-recognize sila, madam. Yan. Yan po si Miss Jeneline, Sister Jeneline. Kasama rin natin this morning si Marlon Penert. Yan, okay? Good morning. Sila po ay bisita po ni Brother Edson po. Okay, salamat po. And
this morning, kasama rin natin, bisita po siya ni Brother Jerome at saka ni Mampia. From Bulacan, kasama po natin si Zechariah Season. Yon. At kasama rin natin si, sana tama yung pronunciation ko, Jolehana. Tama? Jolehana. Yan, okay. Tama. Okay, so good morning. Maliban po sa kanila, baka meron po tayong kasama dito. This is your first time. Maybe kayo po yung na-walk-in o nainyahayahan po. Meron po ba? First time? Okay, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magkamayan. Awitin po natin ang ligaya ng buhay. Amen! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Kristo ay tunay na Ligaya ng buhay, what a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At habang ang bawat isa po ay bumabalik sa kanya-kanyang upuan, bubuksan po natin ang banal na salita ng Diyos sa 1 Chronicles. 1 Chronicles chapter 29 verses 12 to 14. Ayan, antayin po natin yung mga kapatiran natin. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, basahin po natin. Verse 12, the Bible says, "Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thy hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee." Shall we pray? Panginoon, Ama namin banal, dakila ka sa lahat. Muli salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa privilege to be a part of your service, Lord, and for all the blessings that continually to pour us, Panginoon, within this week, Panginoon, sa pag-iingat, sa pag-aalaga, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, sa provision, Panginoon, sa amin at sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatiran. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, Panginoon, sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na kulang pa po ang aming mga maibibigay. Ngunit kayo po, Panginoon, mag-bless, Panginoon, sa maging kabahagi ng parte ng programang ito, Panginoon. Maging kagamit-gamit ang aming mga kaloob, Panginoon, sa pagpapalawig, Panginoon, ng Ebanghelyo. Kung marami pong mas maligtas, Panginoon, ganun maging kabahagi, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng inyong mga manggagawa. Muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, may kabahagi ng pagbibigay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umaga ito, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing. Don't offer anything that cost me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His peace. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called Him to sacrifice,
Amen. This time po, tumayo po tayong muling lahat. And let us give our best in singing as we sing our best. Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Wait not for men to laud, heed not their slide. Winning the smile of God brings its delight. Aiding the good and true, here goes unblessed. All that we think or do, be it the best. Every work for Jesus will be blessed, but he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and workman's face, testing on high. Oh, may we in that day find rest which rest, which God has promised those who do their best. Every work for Jesus will be blessed, but he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Amen. Maaari na po tayo makaupo at makakapakinig po tayo ng tanging bilang. When no one cared about me, if I should live or die, and no one bothered asking, would it go alone and cry? When burdens got so heavy that I could not face the day, then I feel his arms around me, and I hear him gently say, lean on me. When you have no strength to stand, Feel you're going under. Hold tighter to my hand. lean on me. Lean When on your heart begins to bleed, When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. when the road ahead seems rugged and the path is getting steep, I feel that I can't make it, and my heart begins to weep. Then I turn to see who's coming to join me in the way, and I see that it's my Savior, and I hear him gently say, lean on me. Lean When on you have no strength to stand, When you feel you're going under, hold tighter to my hand. lean on me. Lean When on your heart begins to bleed,
to stand. When you feel you're going under, hold tighter to my hand, lean on me. When your heart begins to bleed, when you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. Lean on me. To God be the glory po. Amen. Amen. Salamat po sa ating pong tanging bilang, ang sibling. Okay, so, and this time, hindi na po para patagalin po natin. Tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ang ating pong paborito, preaching nothing but the Word and pleasing no one but the Lord. So, bigyan na po natin ating pong 100% attention, and po natin yung ating mga Bible, yung ating pong mga notes and pen, as we listen to the Word of God na dadali po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Totoo po ba? Paborito niyo po ang preaching? Amen. Dapat po ito po talaga yung paboritong parte po ng preaching po, ng ating pong paglilingkod sa Panginoon sapagkat ito po, dito po sa parte po na ito, kakausapin po tayo ng Panginoon. Kung bukas po ang ating pong mga puso at isipan para po sa Panginoon. By the way po, patuloy po tayo pag-pray ating pong mahal na bishop. Ating pong mahal na bishop ay nasa USA na po, no? At start na po ng kanila pong isang buwan na pagmiministeryo po dun po sa lugar po ng Amerika. Kaya please continue to pray for our senior pastor, our tatay bishop, Freddy De Vega, at yung lahat po ng kasama po nila. And by the way, announce ko na rin po, this coming September 14, kung di ako nagkakamali, Sunday po yon, September 14, yung gospel hour po noon ay magkakaroon po ang LWBC family ng joint afternoon service. So lahat po ng mga missions, kasama po natin, ang speaker po natin yan ay si Pastor Joseph Guzman ng LWBC Caloocan. So kasama rin po natin yung church po nila, dito po sila pupunta po, kasama po yung mga missions po natin. So again po, September 14, let's start praying for it. Yung afternoon service po, joint afternoon service po yan ng LWBC family. Okay po, tayo na po tayo na. Let's all stand. At ito pong ating pong preaching ay part 1 po ng 3 preachings po na akin pong prepare. How to Defeat Fear series. So, ayan po. So, let's read 2 Timothy chapter 1 verse 7. And I entitled this preaching, The Power That Can Defeat Fear. The Power That Can Defeat Fear. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi po ng salita ng Diyos, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. For the second time, kayo naman po ang magbabasa po ng verse po na ito. Sige nga po, everybody, pakibasa po 2 Timothy chapter 1 verse 7, ready, begin. Let us pray. Dear Father in heaven, sa Panginoon, sa umaga pong binigyan niyo po sa amin, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay ang aming pong mapapag-aralan, Panginoon, ay makatulong po sa aming buhay, sa aming pong buhay bilang Kristiyano po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang magsalita. Salita niyo po, Panginoon, ang aking pong ipangaral, Panginoon, wag pong aking sariling mga words, O God, but your words only, O Lord. At patuloy niyo po, ingatan niyo po, Panginoon, ang pong mahal na bishop, sa kanya po pagmiminister po sa lugar po ng Amerika. Thank you for everything, Lord. At nawa, Panginoon, bigyan niyo po ng ingat ang aming pong puso, ang aming pong isip, Panginoon, ang aming pong mga tenga, Panginoon, sa pakikinig po ng inyong salita ngayong umaga. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may all be seated. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kung akin po kayong tatanungin, ano po yung pinakakinatatakutan nyo po? Alam nyo po ako po, pinakakinatatakutan ko po, alam ko namang alam ng lahat ito, takot po ako sa ipis. Ayan po, pag nakakita na ako ng ipis, dati kahit commercial po yan,
Hindi ko na kaya po, no? Pero ngayon nakakapatay na po ako ng ipis, pero yung maliliit lang po, no? Opo, kaya nag-i-improve naman, nag-i-improve. So, may one time, may nakita po akong ipis doon sa condo. Patay na po siya, patay na kasi marami akong mga doon yung mga panglason sa ipis eh. So, patay na po, pero hindi ko pa rin kayang kuhain, kaya tinawagan ko si Pastor Nolan para umakyat doon sa unit ko at kunin po yung ipis. Ganun po yung takot ko po, no? At may na-realize ako, ganun pala yung effect po ng takot, no? Napaparalyze po tayo. Pero kung tatanungin ko po kayo, ano po yung mga kinatatakutan po natin usually? Nanay Lita, ano pong kinatatakutan niyo po? Yung asawa ko yun. Yung asawa daw. Okay. Si Mother Pearl kaya, ito parang walang kinatatakutan, pero lahat ng tao for sure meron. Ano po kinatatakutan niyo, Mother Pearl? God. Oh, amen. Fear of the Lord. Kaya ang wise na itong na to no? Mother natin na ito no? Si Nanay, puro precious service na tinatanong ko po, no? Nanay Pearly, ano po kinatatakutan niyo po? Ano po? Ahas. Ahas, okay, ahas. Preacher Roy, ano po kinatatakutan niyo po? Ahas po siguro. Ahas din, okay. So, marami tayong mga kinatatakutan, okay? Merong mga animals, merong situation, yung iba takot na iwan ng jowa, di ba? Yung iba takot na ma-reject. May mga ganun po eh. Iba-iba klase tayo ng fear, tama? At nakita ko nga po, pag tayo po ay takot, may mga ginagawa po ito sa ating pong buhay. Okay po. Kanina po, nung nandun po ako sa office, si Noah, nandun po ako, nag-aaral po ako dun sa may desk po ni Bishop. Tapos si Noah, ang kulit-kulit, sabi ko, okay lang po yan, hayaan nyo lang po siya. Kasi hindi naman nakaka-distract po sa akin eh. Ang cute-cute po ng bata po na yan eh. Tapos maya-maya, kung nakikita nyo po yung desk po ni Bishop, meron yung parang butas na ang ginawa ni Noah, nilusot niya yung kamay niya. Ang ginawa ko naman, nilusot ko yung kamay ko, ginanon ko yung kamay niya. Natakot yung bata. Pagkatapos nun, yung isang makulit na bata, sorry po Nanay Lita, yung isang makulit na bata, napunta na lang doon sa table at nanahimik. So sabi ko, experiment tayo. Kinuha ko ngayon ulit yung ganun kasi natatanggal po yun eh. Nilapit ni Pinols. Sabi niya, no! So natakot yung bata, yung kaninang makulit, ngayon hindi na nangungulit, mabait na. Kaya, Teacher June, pag ibibigay ko sa inyo yon pag makulit si Noah, na-realize ko po, na kapag takot ang isang tao, ang fear, it can make you stop. Mapapatigil ka nito. Ang fear, it can make you suffer. And eventually, kung sa buhay i-apply ito, ang fear, it can make you surrender. Pwede kang mag-quit because of fear. Kaya ang sabi ng Bible, for God hath not given us the spirit of fear. Bakit? Dahil ang gusto ng Diyos, magpatuloy po tayo. Ang ginagawa ng takot, papatigilin po tayo. Ang ginagawa ng takot, papahirapan po tayo. Ang ginagawa ng takot, papasukuin po tayo. Pero ang gusto ng Diyos, magpatuloy po tayo. Kaya ang sabi dito, kung ititingnan po natin, ano yung mga bagay na hindi ibinigay sa atin ng Diyos? Isa sa bagay na hindi binigay sa atin ng Diyos, spirit of fear. At pag tinignan po natin ang Bible, marami pong mga verses na nagpapakita sa atin na sinasabihan tayong maging matapang po tayo. Maging courageous po tayo. Tignan niyo po sinabi sa Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid. Neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Ipinapakita ng salita ng Diyos na ang Panginoon mismo nagsasabi sa atin na magkaroon tayo ng good courage. Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ano po ulit ang hindi binigay sa atin ng Panginoon? Everybody? Spirit of fear. Ano ngayon ang binigay sa atin ng Panginoon? Makikita po natin sa main text po natin na ang ibinigay sa atin ng Panginoon ang spirito ng power, of love, and of a sound mind. At ang i-explore po natin sa preaching po na ito, the spirit of power. Ready na po ba kayo? Power po ang pag-uusapan natin. Power! Okay?
Okay, open-minded po ba tayo? Power ang ating pong pag-uusapan. Okay po. So, ang tanong po, ano po ba yung power that can defeat fear? What is this power that can defeat fear? Number one, it is about the presence of God. It is about the presence of God. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me. Sino po nagsasalta po dito? Si Jesus Christ po. Ang sabi po ng ating po Panginoong Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen talaga po tayo dyan. Ipinapakita po na dito po sa Great Commission, sinasabi ng Panginoong Jesus, lahat po ng kapangyarihan ay nasa Kanya. At dahil nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, pwede tayong humayo at siya ay nasa atin hanggang dulo po ng mundo. So when we speak of God's power, when we speak of this power to defeat all fear, ang makikita po natin dito is the presence of God. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power. The Lord Jesus Christ is speaking here. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So ano pinapakita po nito? Presence ulit ng Panginoon. After the Holy Ghost is come upon you, ye shall receive power. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the outermost part of the world, of the earth. Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Hebrews chapter 13 verses 5 to 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. Amen? Bakit ako matatakot? May Diyos na tumutulong sa akin. Sabi dyan, and I will not fear what man shall do unto me. Ano ang pinapakita ngayon ng kapangyarihan po na ito? Na merong Diyos na tumutulong po sa atin, na merong Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan kailanman. Kaya bakit ka matatakot sa buhay? Bakit tayo magkakaroon ng takot patungkol sa bukas? Kasama natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Yan ang totoong kapangyarihan ng isang Kristiyano. Can you realize kung gaano po makapangyarihan ang ating pong Panginoon? Presence pa lang niya, power na. Ganyan po ang ating pong Diyos. Presensya pa lang po ng Diyos, marami na pong pwedeng magawa po sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, pag tinan niyo po, even sa Old Testament, ano po ang sabi ng Psalm chapter 23 verse 4? Psalm chapter 23 verse 4. Yet though I walk through the valley of the shadow of death. Ang tanong ko po, kung tayo po ay alakad dun sa valley of the shadow of death, nakakatakot po ba yun? Yes po. Shadow of death, valley of the shadow of death po yun, kamatayan po. And I'm sure marami po sa atin takot mamatay. Pero ang sabi doon, nung psalmist, I will fear no evil. Wala daw po siyang katatakutan. Bakit? Ano po ang reason bakit natatakot yung psalmist? Dahil po, sabi niya doon, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang sabi po ng Psalm 118 verse 6, the Lord is on my side. Ano po ang sabi niya? I will not fear. What can man do unto me? Kaya makita po natin, na presensya pa lang ng Panginoon, enough na po para wag na po tayong matakot. And that is the power of a Christian. Kapag Kristiyano, merong Diyos na kasama. I-make sure lang po talaga natin na nasa side po tayo ng Diyos. Dahil sabi po ng Biblia, if God be for us, who can be against us? So, sabi po ng Biblia, ano daw po ang makakapag-separate sa atin from the love of Christ? Wala po. And that is the power of the Christian.
Yung presence ng Panginoon. Remember, He is our Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Ang Diyos po kasama po natin. Kaya nawa po, wag po mabuhay ang isang Kristiyano na para bang wala siyang Diyos na kasama. Huwag po tayong matakot o magkaroon ng agam-agam sa ating pong mga buhay na parang bang wala pong Diyos na provider, wala pong Diyos na healer, wala pong Diyos na protector. You have the Lord's presence in your life. Sana po makita po yung pananampalataya po natin. We have to rise above our fear. Paano po mangyayari po yun? We have to make our faith afloat. Kaya po si Peter po, di ba, lumubog po siya, na-distract po siya natakot siya. Nung lulubog na po siya, ano po ang kailangan? Tumingin lamang sa Panginoon at humingi ng tulong sa Panginoon. Pero dapat na-realize po niya na may presensya ng Panginoong Hesus nung siya po ay lumalakad po sa tubig. Ganun po tayo mga kaibigan. Ganun po tayo mga kapatid. We just have to walk the seas. Because the Lord is with us. He is our helper. Hindi tayo binigyan ng spirit of fear, pero binigyan tayo ng power, and that power is the presence of the Lord. Ano po yung number 1? Ano po yung power na pwedeng mag-defeat po ng fear? It is the presence of God. It is about the presence of God. Number 2, it is about the proclamation of the gospel. Alam niyo po, kung titingnan niyo po yung context po, kung saan po nang galing, yung 2 Timothy chapter 1 verse 7. Punta muna po tayo sa verse 6. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift. Ibig sabihin ng stir up po dyan, i-develop o tawag doon, pag-initin. Okay? Keep it aflame. Parang ganun po yung idea. Stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yung mga gifts po na yan should be stirred up for the purpose of sharing the gospel. Alam nyo po, ang dapat po ma-realize po ng mga Kristiyano, na nung tayo po ay iniligtas ng Panginoon, iniligtas na po tayo, hindi lang para maging satisfied tayo kung anong meron po tayo. Iniligtas tayo ng Panginoon para maglingkod po tayo sa Kanya. At ang main focus po ng paglilingkod natin sa Panginoon ay yung pag-aakay po ng mga kaluluwa patungo po sa Panginoon. That is the main thing. The main thing of this church is soul winning. Kaya pag nakita po natin, we were given power because we need that power to share the gospel. Ang gagawin po ng takot po sa buhay natin, pipigilan na po tayo. Saan po tayo pipigilan? Sa mga bagay na dapat ginagawa natin para po sa Panginoon. And that includes the main purpose, which is soul winning. Kaya tingnan nyo po, ang sabi po ng 6 doon, stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Ang pinapakita dito ni Apostle Paul ay si Timothy, sabi niya, stir up daw yung gift, at yung gift dito, probably gift of preaching. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ang sabi niya doon, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Minsan iniisip ko po, bakit kaya nilagyan ng tema ni Apostle Paul yung sulat niya kay Timothy tungkol po dito sa fear? It looks like si Timothy possibly may mga fears po siya sa kanya pong paglilid. And no wonder dahil mahirap po yung ministry na kanya pong hinahawakan. That time, ang kanya pong hinahawakan ay yung Church of Ephesus. Yung Ephesus po ay ang isa sa mga pinlan po na church ni Apostle Paul at malaki po itong church. Influential po at impactful po yung church po na ito. Kaya hindi po madaling mag-handle po ng church po na yon. And maybe Timothy, may mga fears po siyang nararamdaman in leading. Kaya nga nung time na to, pwedeng nakikita din po niya na mas bata po si Timothy kaysa sa mga members. So baka may takot po siya to lead, to preach. Pero ang sabi ni Apostle Paul, stir up the gift. Huwag kang matakot. Gamitin mo yung mga gifts po na yan. And we know na binibigyan tayo ng mga gifts ng Panginoong Hesus, okay, ng banal na spirito, na para saan po gagamitin po yan? For the proclamation of the gospel.
Bakit ka may gift of encouragement? 'Di ba? Bakit ang galing mo magturo? Bakit ang galing mong, 'di ba, kapag meron kang nakakausap, madali mo siya nako-convince. Hindi mo ba na-realize na binigay sa iyo ng banal na Espiritu yan para ma-sharean mo yung mga kausap mo? Yung ating pong pagkanta, bakit encouraging po? Para ma-encourage yung mga Kristiyano na patuloy pong magtapat sa ating pong Panginoon. So sana po ma-realize natin na basta Kristiyano, naligtas po, sigurado pong may gift galing po sa Panginoon. May gift coming from the Holy Spirit. At kapag gift po yan, dapat po ginagamit po yan para po sa Panginoon. At sana ma-realize natin na yung gift na yan, binigay sa atin para maipalawig po yung kasabihan, ibig sabihin yung salita po ng Diyos. Mapalawig natin yung salita po ng Diyos. Kaya yung power po, it should compel us to do the will of God. It should make us proclaim the gospel. And mind you, mga kapatid, ang power na ito ay hindi basta tapang lang. Hindi ito basta-basta na tapang. Hindi ito yung idea na kapag nagkaroon tayo ng power, kaya ko nang gawin lahat. Yung iba po, para tumapang, umiinom ng alak. Pero yung katotohanan nun, di ba, hindi mo kailangan ng alak para tumapang ka. Ang kailangan mo kapangyarihan ng Diyos. Kasi pag ang isang tao uminom ng alak para tumapang, ang ginagawa niya, naninira. Ang ginagawa niyan, nag-iibang tao. Ang kapangyarihan na galing sa Diyos, hindi ka ginagawang kakaibang tao. Ang ginagawa ng Diyos, kapag merong kapangyarihan na nasa iyo, ang Panginoon, ang ginagawa niyan, ginagawa kang mabuting tao. Matapang sa kabutihan. Yan po ang ginagawa sa atin po ng Panginoon. Kaya hindi po ito basta-basta tapang lang. Ito po yung tapang na galing po sa Diyos. Balikan po natin yung Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Nandiyan pa po ba kayo? Sige nga po, kalabatin niyo po yung mga katabi niyo po, sabihin niyo po, oh, wala ka ng power, ha? Lobat ka na, mag-charge ka na. Mag-charge ka na ng Word of God, okay? Matthew 28, verses 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ano nga yun ang sinabi ni Jesus Christ? Sabi niya, lahat ng kapangyarihan ay nasa akin. At dahil nasa akin ang lahat ng kapangyarihan, ano ngayon ang gagawin ng mga mananampalataya? Dahil na kay Jesus Christ ang lahat ng kapangyarihan, ang sabi po niya, go ye therefore. Alam niyo po yung idea ng therefore? Alam niyo po yung idea ng therefore? Conclusion, akala niyo magjo-joke ako, no? Ang ibig sabihin po ng therefore, parang natatempt talaga ako mag-joke, eh, no? Ang ibig sabihin po ng therefore, conclusion po, okay? Conclusion. Okay, so dahil may isang statement na binigay si Jesus Christ, therefore, humayo kayo. Nakita na agad ni Jesus Christ na pwedeng mapapersecute po yung mga tao. Nakita na po ni Jesus Christ na magkakaroon po ng affliction sa mga mananampalataya. Pero in-assure ni Jesus Christ before po siya mag-ascend, ang sabi po ni Jesus, lahat ng kapangyarihan ay nasa akin. Kaya humayo tayo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you. Our God, who has all the power, I am with you always, even unto the end of the world. Hindi niya sinabing tuwing umaga lang siya nasa atin. Hindi niya sinabing tuwing gabi lang. Hindi niya sinabing tuwing taglamig lang. Hindi niya sinabing may seasonal po yan. Ang sabi niya, always. At dahil ang kapangyarihan nasa Panginoon at mapapanindigan natin ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, we have to proclaim the gospel. Kamusta po ang ating pong tapang sa pangangalat po ng salita ng Diyos? Baka meron tayong mga kaibigan, baka meron tayong mga katrabaho na alam natin kailangan nila ang Biblia, kailangan nila ang salita ng Diyos, pero natatakot kang mag-share sa kanila. Hey Christian, you have the power of God. We need to share them
The Word of God. To them, the Word of God. They need the gospel. Ikaw na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, huwag kang matakot na lumapit at i-proclaim ang gospel. Kaya nga sabi ng Acts chapter 1 verse 8, yung kanina po natin binasa, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. That's the presence of God. And ye shall be witnesses. Imagine, nung binigyan ka ng power, anong gagawin mo sa power na yan? Yung power na ibigay sa ng Panginoon, you will be a witness. Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Just imagine, yung mga missionaries po natin, kung wala yung power ng Panginoon, paano po kaya magkakaroon ng missions? Paano po kaya tayo ahayo? Kaya importante po yung kapangyarihan na nanggagaling po sa Diyos. Importante po yung power po na ito. At alam po natin, yan po yung presence ng Panginoon sa buhay po natin. Alam po natin na it is about proclamation of the gospel. Kaya mga kapatid, will you share the gospel today? Will you share the gospel tomorrow? Hindi tayo titigil sa pagpipreach. Kahit sabihin nyo, ang kulit-kulit naman ni Pastor Norman, lagi na lang kaming ini-encourage sa soul winning. Bakit? Yan ang purpose natin, and that's our third point. The power of God, it is our purpose and by grace only. It is our purpose and by grace only. Tingnan niyo po sinabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9, verses 8 and 9. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner. Okay po sumunod. Everybody, ready? Begin. According to the power of God. Maging partaker daw ng afflictions of the gospel. Verse 9. Everybody, ready? Begin. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Alam niyo po mga Kristiyano, we are meant to wield God's power. We are meant to withstand problems and persecutions. Ang isang Kristiyano po, itinayo ng Panginoon, binigyan niya ng kapangyarihan para magkaroon po tayo ng lakas sa mga problema at mga persecutions. Ang purpose po natin is to be strong, to be partaker of the afflictions of the gospel. Tingnan niyo po sinabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kung alam po natin na may kapangyarihan po tayo, mahihiya po ba tayo? Kung alam po natin na meron po tayong kapangyarihan, matatakot po ba tayo? Di ba po, kapag ang isang tao, yung sinasabi nilang for the term, may alas, di ba? O may alas ako sa'yo, di ba? May nalalaman ako sa'yo. Hindi ba parang ang tapang po niya? Dapat maintindihan natin na meron tayong presensya ng Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan kailanman na tutulong po sa atin. Di ba dapat maging matapang po tayo sa buhay po natin? Kaya kung tayo po ay parang gusto natin sumuko sa buhay, nawa pong magturo po sa atin ang mensahe po na ito, na merong Diyos kang kasama, na kailangan mong maging ilaw sa sanlibutan, na kailangan huwag kang sumuko, at kailangan kang marinig ng mga tao patungkol sa kaligtasan. Paano mo masishare ang salvation? Paano mo masishare ang gospel kung ikaw mismo sumusuko? Importante na makita po sa ating mga Kristiyano yung power na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Amen? So knowing this power means knowing also our purpose.
Ang power po nito is not meant for us to be courageous to sin, but courageous to share, to serve, and succeed. Huwag tayong matakot gumawa ng tama. Bakit po? God's power is within us. God's power is with us. Huwag tayong matakot humakbang sa kalooban po niya. Because God's power is with us. Kung meron man tayong bagay na katatakutan, yun po yung sitwasyon na malayo po tayo sa kalooban ng Diyos. Kung meron po tayong katatakutan, yun po yung sitwasyon na hindi tayo nasa panig ng Diyos. Sana po ma-realize po natin na binigyan tayo ng power, hindi para gamitin natin sa kasamaan. Binigyan tayo ng power para sa kabutihan, para maligtas po ang marami pong mga tao. Sana po ang Kristiyano hindi matapang sa kasamaan. Sana mas matapang po tayo gumawa ng kabutihan. Yes, nagkakasala po ang isang Kristiyano, pero dapat kinakahiya po natin ang kasalanan. Hindi yung parang nagkakasala ka na proud pa tayo. Hindi nagkakasala na tayo, di ba? Alam natin Kristiyano ka, kahit nasa harap ka ng hindi mga Kristiyano, parang proud na proud ka pa, nakasama ka nila. Dapat ang Kristiyano, kinahihiya ang kasalanan. Dapat ang Kristiyano, takot magkasala. Kung meron mang matapang sa isang Kristiyano, yan yung paggawa ng kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Matakot po tayo mga kapatid pag tayo po ay malayo sa kalooban ng Panginoon. At kung na-realize po natin na meron tayong ganitong klaseng power, sana po wag pong tumaas ang ating pong mga sarili. This is only by the grace of God. Kaya nga sabi po doon, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. We have this power by grace only. This should humble us. Dapat po ibaba po tayo nito. The power of God, the power that God gave us should not put us into thinking that we can be like God or can level up to God. Alam niyo po, ang danger po sa panahon ngayon, may mga nagtuturo na nasa iyo ang Diyos, ibig sabihin, kaya mo ring maging Diyos. O kaya mong tumaas katulad ng Diyos. Yan po ay doktrina ni Satanas. Hindi porket nasa atin po ang Diyos o may kapangyarihan tayong galing po sa Diyos, ibig sabihin, kaya po natin lumevel up o lumevel sa ating pong Diyos. Under pa rin po tayo sa Panginoon. Kaya hindi porket ginawa ka makapangyarihan ng Panginoon, ibig sabihin, mataas na tayo sa ating kapwa. Hindi dahil Kristiyano tayo, tayo po yung, alam niyo po, yung mayabang po. Dapat mapagkumbaba lamang po tayo. Nakita niyo po yung irony. Binigyan ka ng power. Sa mundo, pag may power ka, mataas ka. Tama? Pero yung power na ibibigay sa'yo ng Panginoon, magiging tagapaglingkod ka. Nakita niyo po yung irony po? May kapangyarihan ka, pero mas lalo kang magpapakumbaba. Kaya ang Kristiyano po, dapat hindi po tayo mapagmataas. Binigyan tayo ng kapangyarihan, hindi para magmataas. Binigyan tayong kapangyarihan para maglingkod sa ating pong kapwa. Ano po yung number 1 po natin? Ano po yung power that can defeat the power that can defeat fear? Number 1, it is about. Okay, number 2. Number 3. O, tapos na po tayo, di ba? Opo. Power? Okay, sa ating pong conclusion, dapat wag po tayong matakot dahil meron po tayong kapangyarihan na nanggagaling po sa Diyos. Ang power po ay nagpapakita na tayo po ay ligtas. Bilang isang Kristiyano, ang isa sa katibayan na huwag kang matatakot na may kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo because we are saved. Are you saved this morning? Alam niyo po, maganda sa kaligtasan natin, nandun na po yung proteksyon ng Panginoon. We have the protection of God already.
Natatandaan ko po, nung ang mga young people pumunta po sa, hindi ko alam kung Star City ba, no, Enchanted Kingdom noon pa po yun. Tapos, merong isang babaeng young people na iyak ng iyak kasi ayaw niyang sumakay sa space shuttle. Sabi ko, ayaw ko dyan, PNG, ganun, gumaganon siya. Sabi ko, ligtas ka ba? Opo. O, edi, huwag ka matakot. Kasi kung may mangyari man yan, sa langit naman yung punta natin. Alam mo, nasa pila siya, umiiyak po siya, pero nakapila siya, sabi ko, ba't nakapila ka ngayon? Kasi po, ligtas na po ako eh. Natakot questionin yung kaligtasan niya, kaya pumila, nag-space shuttle. Oh. Buti naman po, na-conquer naman po niya, at wala po siya sa langit pa ngayon, nandito pa po siya ngayon, no? Oo, someday pa po. Minsan, yung pag natatakot ka, sabihin mo lang, parang hindi ka ligtas. Ba't ka natatakot? Ligtas ka ba? Kung ligtas na tayo, dapat wala na po tayong takot. Amen? Kasi nado na po yung proteksyon ng Panginoon sa buhay po natin. We are already protected by God. At ang maganda sa kaligtasan na nandun po sa Biblia ay hindi po nawawala o natatanggal. Yung iba po, sabi nila, ang kaligtasan nawawala. Pero malinaw po ang sinasabi ng Biblia, there is now no condemnation. Kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, hindi ka na mapupunta sa kapahamakan. Kaya po sa mga bisita po natin ngayong umaga po na ito, kung kayo po ay hindi pa sigurado kung saan pupunta ang inyong kaluluwa pag kayo po ay namatay, kailangan niyo pong ma-assure po ang daan patungo po sa langit. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya kinir-question ko po yung mga nagtuturo na sa mabuting gawa o sa sakramento o sa pag-alib sa relihiyon o pag-alib sa church ay maliligtas sila o mapupunta sila ng langit. Samantalang malinaw po ang sinabi ni Jesus Christ, I am the way. I am the truth. I am the life. No man cometh unto the Father but by me. May sinabi ba si Jesus Christ na exemptions? Wala po. Buti ko sinabi ni Jesus Christ, you can go to the Father by me, but with other ways also. Walang ganoon sinabi si Jesus Christ. Ang sabi niya, no man cometh unto the Father, but by me. Only through Jesus Christ we can go to the Father. And we know that the Father is in heaven. Dahil ang sabi po natin, our Father which art in heaven. Kaya mga kapatid, di ako maniniwala sa doktrina na nawawala ang kaligtasan. Hindi ako naniniwala sa doktrina na ang kaligtasan ay makukuha pag nagpa-member ka sa isang church. Kapag naging mabuti kang tao, ay malinaw sinasabi ng Bible. Sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kahit anong kabutihan ang ginawa mo, maruming basakan pa rin po yan sa harapan ng Diyos. You will always come short of the glory of God. Ang kailangan natin, tumanggap sa Panginoon. Aminin na tayo'y makasalanan at tanggapin natin ang tagapagligtas. That is the only way to heaven. Now we understand bakit ang daming fear. Maybe because wala pa siyang kaligtasan. Kaya ang Kristiyano na ligtas na, alam natin Kristiyano, ligtas po yan, dapat wala na pong fears. Bakit po? Dahil protected ka na ng Panginoon. What can man do unto me? Yun ang sabi po ng Bible. Anong kayang gawin sa'yo ng Diyos? Anong kayang gawin sa'yo ng tao? Takot ka sa bills. Takot ka sa mga tao, di ba? Takot ka sa mga sitwasyon. Takot ka sa pwedeng mangyari. What can man do to you? If God be on our side, who is against us? We are saved. We have the protection of God already. So dapat, dahil nasa atin yung power ng Panginoon, dapat hindi na po tayo natatakot. Pangalawa po, we are strong. Ang power po ng Diyos, nagpapakita na tayo po ay malakas. We have a powerful God on our side. Amen? Naniniwala po ba tayo na malakas po ang Diyos? Naniniwala po ba tayo that our God is great? Amen? We have a powerful God on our side. Why would we fear?
Our God is full of power. He is the King of kings and Lord of lords. Kristiyano, you are strong. Sabi nyo nga po, I am strong. Bakit po? I am strong because of God. Amen? I can do all things through Christ which strengtheneth me. So bakit po tayo matatakot? Yung mga flood control projects, madaling mag-giba po yan. Pero ang Diyos po natin, hindi po natin magigiba kailanman. Kahit mabaha po tayo sa susunod na mga panahon, malindol po tayo, masunog, whatever, huwag kang matakot, hindi ka pababayaan ng Diyos. We are saved. We are strong. And last po, ito po yung maganda po, we have the scriptures. Kanina po, sabi ko po, yung power po na meron tayo, dapat makita sa atin that we are saved. Kasi hindi ka magkakaroon ng power kung hindi ka niligtas ng Panginoon. Ang binibigyan lang ng power, yung iniligtas ng Panginoon. So because you have power, remember that you are protected by God. We have the protection of God already. We are strong. We have a powerful God on our side. And we have the scriptures. We have the perfect word of God to guide us. Na yan din po yung ating pong isi-share. Alam niyo po, kung tayo po'y bibisitahin po ng takot, ang gagawin lang po natin, basahin po itong salita po na ito. Kapag tayo po'y nagkaroon ng mga agam-agam sa buhay, basahin lang po natin ang salita po na ito. Kapag tayo po'y may mga doubts, magbasa po tayo ng Bible. Buklatin po natin ang ating pong mga Bible. Dahil ito po ang magbabalik po ng nawala po nating tapang. Ito po ang magbabalik sa atin na ating pong nawawalang mga pananampalataya. Dito po sa salita ng Diyos, makikita po natin kung anong klase ng Diyos meron po tayo. At ang nakakalungkot po, maraming Kristiyano na dumadaan po sa mga problema, dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa takot, pero nakakalimutan po nilang buklatin ang salita ng Diyos. Ito po ang lakas po natin, mga Kristiyano. This is our strength, mga kapwa ko po Kristiyano. We have the perfect scriptures to guide us. At ito rin po yung ating pong isi-share. Tandaan po natin, if we have the power of God, we also have to share this book. We are saved, we are strong, and we have the scriptures. Yan po ang part 1 po ng How to Defeat Fear series. The power that can defeat fear. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. At sa ating po mga first-time visitors, may mga counselor po tayo no, na tutulong po sa inyo upang maintindihan nyo po ang daan po patungo po sa langit, ang daan po ng kaligtasan. So, yung mga counselors po natin, sama lang po yung ating pong mga first-time visitors sa ating pong mga counselors. Okay, at sa lahat po sa atin po dito, ang takot po, it can paralyze us. It can make us stop. It can make us suffer. It can make us surrender. Nalaman po natin from the preaching na bilang isang Kristiyano, dapat pala wala akong takot. At least the negative aspect of fear. Dapat pala hindi ako natatakot patungkol sa bukas. Dapat pala hindi ako natatakot mag-share. Dapat pala hindi ako natatakot na, alam niyo po, yung mga common anxieties po natin. Bakit po? Because the power of God is in you. Yung presensya ng Panginoon nasa atin po. That's why we have to proclaim the gospel. That's why we have to know our purpose. And we have to remember that it's only by the grace of God. Kaya meron po tayong kapangyarihan. Hindi para tumayog po tayo. Maging matapang, matatag, malakas, pero hindi para maging mayabang. We are still under God. And that power will cause us to become servants, fishers of men.
kung kayo po ay kinilos ng Panginoon, it's time for you na ilagak sa Panginoon ang lahat ng ating pong anxieties, lahat po ng ating pong mga fears, lahat po ng ating pong mga doubts. Lapit po tayo dito sa altar, tayo po yung manalangin. Let's continue to trust God. He didn't give you a spirit of fear. He gave you a spirit of power. Come here in the altar, pray with me. Atin pong ilapit sa Panginoon ang lahat ng fears po na yan. Provision, provider ang ating pong Panginoon. Sickness, healer po ang ating Panginoon. Safety, protector po ang ating pong Panginoon. The Lord is my helper. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Huwag kang matakot. Just go on. You have the power of God in you. Use your life to become a light in the world, to share the gospel, to share this message of hope, so that others too may find joy in the Lord Jesus Christ. Huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang tayo. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this message. Nawa, Panginoon, patuloy po namin ito i-apply. Patuloy po kaming lumakad, Panginoon, sa iyong biyaya. Na hindi kami dapat matakot, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ay makapangyarihang Diyos. Presensya mo pa lang, Panginoon, kapangyarihan na po. At sana, Panginoon, ma-realize namin na sa pagtanggal ng aming pong mga takot at sa pagiging aware that we have your power, O God, in us, that we can use this to share the gospel to the lost. Na alam po namin, Panginoon, ang mga lost, they're also afraid of many things. But Lord, may we be your ambassadors to share your light to them, so that they too will have hope in the Lord Jesus Christ. They too will be having salvation, O God. Magkakaroon din po sila ng kaligtasan katulad namin. That is our purpose. Not to be afraid, but to be bold in soul winning. To be bold in running the race and finishing the race. And may we be humbled always, O God. Thank you, Lord, for our salvation. Alam namin because of our salvation na hindi mawawala, we are protected. Thank you, Lord, that you're making us strong, that we can do all things through Christ. We know, Lord, that we have a powerful God. And thank you, Lord, for the Bible. We have the perfect Word of God. We have the Scriptures to guide us, Lord, na magbabalik sa amin kapag kami nawawala, na magtatama sa amin pong mga maling gawi, O God. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy pong huwag matakot, bagkos magkaroon ng patuloy na pananampalataya po sa inyo hanggang kayo po ay bumalik. Thank you, Lord, for everything. We love you, we praise you, O God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, Pastor Norman. Amen. Sa napakagandang pong paalala na actually life verse ko po yan. Kaya talagang ang ganda ng mensahe. Abangan po natin yung kasunod niyan, okay? So ngayon po pinag-aralan po natin yung power. So right after ng ating pong closing, pwede po natin approach ang ating pong mahal na resident pastor para pasalamatan sa encouragement at paalala sa atin, okay? So, ilang paalala lang po. Patuloy po natin sama sa panalangin yung ating pong mahal na bishop sa kanya pong ministry trip sa Amerika. Meron po tayong Sunday school right after the service. At may CY ba? May CY din after ng mga Sunday schools. So, yun po. Again, sa lahat po ng mga bisita natin, yung iba po nandun sa loob ng office.
So sa mga kasama po ni Brother Ed, so thank you so much nakasama namin kayo and I hope makasama namin kayo sa mga susunod na mga gawain. So just to let you know, yung mga opportunities of service that we have in our church, we have Sunday morning, 9 in the morning, and then we have Sunday in the afternoon around 2, alas 2 po ng hapon, and then every Wednesday we have 6:30 prayer meeting po yan. So I hope we can, you can also join us sa mga gawain po na yan. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Sa ating pong pagtatapos, tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo, Panginoon, sa amin sa umagang to, Lord. Reminding us that the power that can defeat fear. Thank you so much, Lord, sa paggamit niyo po sa amin pong resident pastor, Panginoon. Patuloy na yung mensaheng to, amin pong madala, sa amin pong pang-araw-araw buhay. Nakasama namin kayo, Panginoon, na yung presence niyo ay kasama namin that we need to proclaim the gospel, Panginoon, at alam namin na yung purpose niyo, Panginoon, sa amin, sa biyaya niyo, magagawa namin itong lahat. Thank you so much, Lord. Ingatan niyo kami sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, kinuwang patuloy magpatnubay, sa mga Sunday school teacher, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan, at patuloy, Panginoon, kami po ay inyong ibalik, later din sa aming pong gawain sa hapon, para po sa aming pong gospel. Salamat po, papuri pa sa salamat sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Tapos na po yung ating pong gawain. God bless us all.